Isang direktang pagsusuri ang inilatag ng isang legal expert at dating impeachment prosecutor hinggil sa mga legal na argumento at teknikalidad sa gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang report. Firefight o matinding debate umano ang agad na sumalubong sa unang 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay legal expert at former Corona impeachment prosecutor Attorney Gigi Agabao sa 13 sa tanghali, kanyang inihayag na naging matagumpay at orderly ang transisyon mula kay Senate President Sherwin Gatchalian tungo kay Senator Judge Francis Chis Escudero bilang presiding officer. Sa kabila nito, nananatili ang legal na issue na inirehistro ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan dapat ang Senate President ang default presiding officer sa ilalim ng konstitusyon at hindi ang isang senador na pinili lang ng miyembro. Kasalukuyang nagpipreside si Senate President Escudero, pero in a manner of speaking, may sword of Damocles sa ulo niya, legal ba ito? Constitutional ba ito? No? Ayon kay Agabao, kung maglabas ng desisyon ng Korte Suprema pabor sa mosyon, maaaring mawalan ng bisa ang mga naging proceedings sa ilalim ni Escudero at maibalik sa simula ang paglilitis. Gayunman, sa kanyang pagsusuri, mas malaki ang posibilidad na hindi makikialam ang mataas na hukuman. Walang pakialaman kung maaari. Especially sa trabaho ng Kongreso, hindi dapat makialam ang judiciary. No? Maliban na lang kung very narrow. Ang exception yung tinatawag nating may power of judicial review. Kung may grave abuse, doon pa lang. But generally, by and large, hindi nakikialam ang judiciary natin sa trabaho ng Kongreso. No? So, dito sa punto na ito, ang tingin ko lang, assessment ko dyan, baka hindi makialam ang Supreme Court. Sa usapin naman ng mga ebidensya, sinabi ni Agabao na nakatulong sa prosekusyon ng pagpapatotoo ng NBI senior agent na si John Mark Calilong hinggil sa authenticity ng video na naglalaman ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Ngunit aniya, hindi na rin ito masyadong pinagtalunan dahil hindi naman kwestiyon ng depensa ang pagiging tunay ng naturang video. Tingin ko, superfluous na lamang yung testimony ni NBI Calilong sapagkat hindi naman dininay at no point ng defense na hindi totoo yun. Tungkol naman sa sunod-sunod na pagtutol na magkabilang panig, ipinaliwanag ni Agabao na natatangi o sui generis ang impeachment proceedings, kaya mas maluwag ang mga alituntunin kumpara sa ordinaryong paglilitis. Aniya, normal ang mga objection dahil layunin nitong matiyak na mga relevant evidence lang ang maisasama sa record na pagbabatayan ng mga senator judges sa pagpapasya.